Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 4141-4150. Kabanata 4141. Ito ay akin. Nagsalita si James bago magkaroon ng pagkakataon ng iba at sinabing, napagkasundoan na namin noon pa na may makukuha kaming bawat isa. Pagkatapos magsalita, humakbang pasulong si James at humarap sa bola ng liwanag. Isa itong sinaunang aklat na kumikinang sa puting liwanag. Lumapit si James at kinuha ang libro. Sa sandaling hinawakan niya ito, ang puting liwanag mula sa sinaunang libro ay biglang lumabo at nag-iwan lamang ng isang ordinaryong librong sinaunang hitsura. Sa pabalat ng sinaunang aklat ay ilang sinaunang kasulatan Flame Arts 3 Fire Transformations. Bagamat medyo lipas na ang mga banal na kasulatan, nakilala sila ni James. Nakita ni Wotan, na kasama niya, ang libro sa kanyang kamay. Nakahinga siya ng maluwag matapos basahin ang sinaunang kasulatan sa pabalat. Ang ekspresyon ni Wotan ay nagpapahiwatig na tiyak na alam niya kung ano ang tatlong pagbabago ng apoy ng sining ng apoy. Tumingin sa kanya si James at nagtanong, ano ang problema? May alam ka ba tungkol sa tatlong pagbabagong apoy ng Flame Art? Tumango si Wotan at nagpaliwanag, ito ay isang kilalang supernatural power sa Greater Realms. Bagamat hindi ito kasing husay ng Blithe Omniscience, Chaos Sacred Art, at Primal Mantra, isa pa rin itong kamangha-manghang supernatural power na pangarap lang makuha ng mga magsasaka. Nang marinig niya ito, ngumiti ng mahina si James. Siya ay nadama na maswerte na makakuha ng gayong kahanga-hangang biyaya mula sa palasyo ng habag. Nagpatuloy si Wotan, kung hindi ako nagkakamali, may ilang mga kondisyon na kailangan mong matugunan upang linangin ang tatlong pagbabagong apoy ng Flame Art. Ano ang mga kondisyon? Tanong ni James. Itinuro ni Wotan ang sinaunang aklat. Dahil iniwan ng Compassionate Pathmaster ang manual dito, tiyak na tinukoy niya ang mga kondisyon sa loob. Dapat mong buksan ito at tingnan mo ang iyong sarili. Binuksan ni James ang sinaunang libro at sinimulang usisin ito. Sa sandaling buksan niya ang libro, may ilang puting karakter na lumutang mula sa mga pahina nito. Ang mga salita ay lumipad sa harap ng mga mata ni James. Si James lang na may hawak ng sinaunang aklat ang nakakakita ng mga salita. Maging si Wotan na tumabi sa kanya, ay hindi sila makita at nakita lamang ang isang mahinang liwanag na umuusbong mula sa sinaunang aklat. Ginugol ko ang buong buhay ko sa paglikha ng tatlong pagbabagong sunog ng Flame Art. Bago mo linangin ang supernatural na kapangyarihang ito, kailangan mo munang makayanan ang ilang kondisyon. Una, ang iyong pisikal na lakas ay dapat na nasa quasi-acme rank man lang. Pangalawa, kailangan mong sumipsip ng isang Ignas. Pagkatapos lamang na masipsip ito ay masisimulan mo ng linangin ang tatlong pagbabago ng apoy ng Flame Art. Ang Ignas ay isang hindi pangkaraniwang uri ng apoy na umiiral lamang sa Greater Realms. Ginagawa lang ito kapag nasira ang isang super universe. Kaya, ito ay napakabihirang. Ang unang pahina ng libro ay nakadokumento ng mga kondisyon na dapat tuparin ng isang tao upang linangin ang tatlong pagbabagong sunog ng Flame Art. Habang binabasa niya ang mga requirements, nagsalubong ang mga kilay ni James. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa ng preceding pages. Nakasaad sa aklat na mahahanap niya si Ignas sa loob ng Palace of Compassion. Espesyal na inihanda ito ng Compassionate Pathmaster dahil mahirap silang hanapin, at ayaw niyang mawala ang kanyang legacy. Ang mga detalyadong tagubilin sa pagsipsip at pagpino kay Ignas ay naitala din sa sinaunang aklat. Saglit na binasa ni James ang sinaunang aklat, pagkatapos ay isinara ito. Tumingin sa kanya si Wotan at nagtanong, paano ito? Naiintindihan mo ba ang nilalaman nito? Bahagyang tumango si James at sinabing, oo. Sinabi ni Wotan, ang mga kondisyon para sa paglinang ng tatlong pagbabago ng apoy ng Flame Art ay lubhang hinihingi. Ang pinakamahirap sa kanila ay para sa isa na sumipsip at pinuhin ang Ignas. Ang kapangyarihang hawak ng isang Ignas ay katumbas ng lakas ng isang Akmin.
Kung ang isang cultivator na mas mababa sa Acme rank ay nakipag-ugnayan sa isang Ignas, ang kanyang katawan ay magiging abo kaagad. Si Wotan ay isang napaka-misteryosong tao at tila may sapat na kaalaman. Kahit na hindi pa niya nakita ang tatlong pagbabago ng apoy ng flame art sa kanyang sariling mga mata, nabasa niya ang tungkol dito sa mga sinaunang aklat ng kanyang sekta. Tinanong ni Wotan si James, gusto mo pa ba ng libro? Siyempre, bakit hindi ko gagawin? Iniligpit ni James ang sinaunang aklat. Ang kanyang susunod na hakbang ay ang hanapin ang flames na binanggit sa libro, na matatagpuan din sa loob ng Palace of Compassion. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4142. Inalis ni James ang sinaunang aklat, na iniwan si Wotan na bahagyang nabigo. Ang tatlong pagbabago ng apoy ng sining ay isang kahangahangang supernatural na sining, at ito ay hinahangaan ng kahit na mga Acmin. Gayunpaman, nagkaroon sila ni James ng naunang kasunduan, kaya hindi niya maipahayag ang kanyang mga pagtutol. Ang natitirang mga boons ay magiging akin, kung gayon. Ayos ka lang ba dito? Napatingin si Wotan kay James. Sumenya si James na nagpalakas ng loob. Lahat ng iba pa sa silid ng silid aklatan ay sa iyo. Ang tatlong pagbabago ng apoy ng flame art ay ang pinaka-promising na biyaya sa pinakamataas na palapag. Dahil nakuha na ni James ang pinakamagandang biyaya sa palasyo, wala siyang interes sa iba pang mga manual. Tumalikod si Wotan at bumaba. Maraming top-notch at mahuhusay na supernatural power manual ang inimbak sa ikawalong palapag, na lahat ay mahirap hanapin sa labas ng palasyo. Hindi sila tiningnan ni Wotan ng maayos at itinago na lamang ang lahat. Pumunta siya sa bawat palapag at nilagyan ng laman ang lahat ng cabinet. Nang matapos siya, tumingin ang dalawang lalaki sa elixir room. Binasag muna ni James ang katahimikan, at sinabing, ang The Flame Arts 3 Fire Transformations Manual ay nagsasaad na ang isang frost peel ay nakaimbak sa loob ng elixir room. Ito ay isang mahalagang bahagi na kailangan upang pinuhin ang flames. Iyon lang naman ang kailangan ko sa elixir room, you can have the rest. Hindi siya sigurado kung ano pang mga kayamanan ang nakaimbak sa elixir room, ngunit wala siyang ibang hinanggad. Gusto lang niyang panatilihin ang frost peel. Oo naman, walang problema. Walang pagtutol si Wotan. Naglakad ang dalawa papunta sa elixir room. Isang kaaya-ayang halimuyak ang umalangaw mula sa silid habang tinutulak nila ang pinto. Malaki ang elixir room at maraming istant sa loob. Hindi mabilang na mga bote ang nakaayos sa mga istant. Ang bawat bote ay may tatak ng mga sinaunang salita sa ibaba. Infinity Peel, Miracle Peel, Soul Restoration Peel, inisa-isa ni James ang mga bote. Ang mga elixir at table task na nakaimbak sa loob ng silid ay pambihira. Ang paglikha ng mga ito ay nangangailangan ng mga bihirang materyales at ang mga ordinaryong alchemist ay hindi maaaring pinuhin ang mga ito. Wotan ay nasa tabi ng kanyang sarili sa kagalakan, sa paningin ng lahat ng mga table task at elixir. Mabilis niyang inimbak ang mga ito nang walang pag-aalinlangan. Samantala, napansin ni James ang isang nag-iisang cabinet na may puting bote. Ang ilang mga sinaunang karakter ay nakasulat sa ilalim ng bote frost peel. Nagmamadaling lumapit si James at kinuha ang maliit na bote. Sa sandaling hinawakan niya ang bote, isang frosty sensation ang kumagat sa kanyang kamay. Ang kanyang palad ay nagsimulang mag-freeze sa harap ng kanyang mga mata at ang hamog na nagyelo ay dahan-daang gumapang sa kanyang braso. Maya-maya pa ay nanlamig ang buong katawan niya. Huminga ng malalim si James at napabulalas, amazing. Ang tableta ay nasa loob pa rin ng bote ngunit may kakayahang maglabas ng ganitong lakas. Kung ubusin at pinino niya ito, tiyak na mas mabisa ang epekto nito. Mabilis na ginamit ni James ang kanyang kapangyarihan para paalisan ang cold energy sa kanyang katawan. Nagsalita si Wotan sa tabi niya, alam ko rin ang frost peel. Upang linangin ang tatlong pagbabagong sunog ng flame art, dapat kang sumipsip ng isang ignas. Ang mga ordinaryong magsasaka ay mamamatay pagkatapos makipag-ugnayan sa isang ignas. Maaaring protektahan ng frost peel ang iyong katawan at sugpuin ang kapangyarihan ng ignas, na nagbibigay daan sa iyong masipsip at pinuhin ito. Alam na siguro ng mahabaging daan na guro ang kanyang kapalaran at inihanda ang lahat dito ng maaga. Naiinggit si Wotan kay James.
Mapapabuti sana niya ng husto ang kanyang lakas kung nakuha niya ang manual na 3 fire transformations ng flame art at matagumpay na nilinang ito. Sa kasamaang palad, maswerte si James na makuha ito para sa kanyang sarili. Kung matagumpay na nilinang ni James ang 3 pagbabago ng apoy ng flame art, hindi sigurado si Wotan kung magagawa pa rin niyang talunin si James. Tumingin siya kay James at sinabing, 49. Hindi alintana kung kailangan nating labanan ang isa't isa sa huling labanan, umaasa akong magagawa mong maunawaan ang pagbuo sa paligid ng Planet Desolation. Pagkatapos mong i-undo ang formation, aalis na ako, at makukuha mo ang lahat ng boons sa Planet Desolation para sa iyong sarili. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4143. Si Wotan ay lubos na nagtitiwala sa kanyang sariling lakas. Gayunpaman, si James ay isang magsasaka na may hindi masasabing potensyal. Siya ay isang tao at naabot na ang median ng ika-7 yugto ng Omniscience Path. Bilang karagdagan, nakuha niya ang 3 fire transformation ng flame art. Nabawasan ang kumpiyansa ni Wotan habang nakatayo sa harapan ni James. Ngumisi si James at sinabing, hindi pa tayo nakakarating sa final stage. Kung talagang mapapawalang bisa ko ang pagbuo sa paligid ng Planet Desolation, talagang gagawin ko ito at tutulungan kitang umalis. Nang marinig ito, gamaan ang loob ni Wotan. Malaki ang pananalig ni Wotan kay James at naniwala siya na sa kalaunan ay magiging isa siya sa mga pinakatanyag na magsasaka sa Greater Realms kung mabubuhay siya. Kapag dumating ang oras na iyon, ang paniniil ng 10 mahusay na lahi ay magwawakas at ang mga tungkulin ay mababaligtad. Ang lahing tao na nagdurusa sa lahat ng mga taon na ito ay muling babangon at magiging isa sa mga pangunahing maimpluwensyang lahi sa Greater Realms. Malaki ang posibilidad na ang human race ay maaaring makakuha ng pamumuno sa Greater Realms. Bukod sa Frost Pill, ang iba pang elixir at pill ay mahalaga din. Kaya, walang pag-aalinlangan na inimbak ni Wotan ang lahat para sa kanyang sarili. Naglibot sina James at Wotan sa Palace of Compassion, hinati-hati ang mga bagay na naiwan ng Compassionate Pathmaster sa kanilang mga sarili. Ang Compassionate Pathmaster ay isang makapangyarihang akmin na nabuhay ng napakahabang panahon. Nakaipon siya ng malaking kayamanan sa panahon ng kanyang buhay, kabilang ang isang malaking halaga ng Akmin Genesis Stones. Ang Akmin Genesis Stones ay mga hindi pangkaraniwang bato na nabuo sa langit at lupa. Naglalaman ang mga ito ng hindi masasabing kapangyarihan at ang mga huling anyo ng mga landas. Ang Akmin Genesis Stones ay ginamit din bilang pera sa Akmin Society at mas pino kaysa sa ordinaryong Genesis Stones. Ang 10 bilyong Genesis Stones ay umabot lamang sa isang Akmin Genesis Stone. Iniwan ng Compassionate Pathmaster ang 10 bilyong Akmin Genesis Stones. Hinati ni James at Wotan ang Akmin Genesis Stones ng patas at bawat isa ay kumuha ng pantay na kalahati ng kabuuan. Sa wakas, nakarating ang dalawa sa likod ng mga bundok ng Palasyo ng Habag. Isang huling kayamanan ang natitira ang Ignas. Sa likod ng mga bundok ng Palace of Compassion, mayroong isang napakalalim na kailaliman. Naramdaman ng dalawa ang nagbabagang init na nagmumula sa ibaba nang makalapit sila sa bangin. Bagamat pareho silang makapangyarihan, halos hindi matiis ang init. Tumayo si Wotan sa bangin at tumingin sa kailaliman. May nakita siyang bowl ang apoy na umaaligid sa ibaba. Ang puting apoy ay mukhang lubhang kakaiba na para bang ito ay isang espiritual na nilalang na kumikislap ng hindi gumagalaw sa kinaroroonan nito. Yan ang Ignis, sinabi ni Wotan, nakuha mo na ang pinakadakilang kayamanan na naiwan ng mahabaging daan na guro. Hindi na ako kailangan dito. So help me bypass the formation first. Pagkatapos, maaari mong makuha ang Ignis at linangin dito. Nais ni Wotan na tumungo upang magtanim ng mag-isa sandali. Nakakuha siya ng hindi mabilang na elixir at iba't ibang supernatural power manual. Kaya, nais niyang makahanap ng isang lugar upang linangin at subukang dagdagan ang kanyang lakas. Sa pamamagitan lamang ng paggawa nito madaragdagan niya ang kanyang pagkakataong mabuhay sa Planet Desolation. Casual na ikinaway ni James ang kanyang kamay, at lumabas sa kanyang palad ang formation inscriptions. Ipinasa niya ang mga ito kay Wotan at sinabi, sa mga inscription na ito, maaari kang umalis sa lugar na ito ng ligtas. Tinanggap ni Wotan ang mga inscription at sinabing, magkita tayo.
Sana sorpresahin mo ako sa susunod na magkita tayong muli. Pagkatapos magpaalam, tumalikod si Wotan at umalis. Naiwan mag-isa si James sa bangin. Tumingin siya sa bowl ang apoy sa kailaliman sa ibaba, at tumibok ang kanyang puso. Ang Ignis ay naglalaman ng lakas ng isang akmin. Napakalakas nila kaya kinatatakutan sila ng mga akmin mismo. Kung pinuhin ko ang Ignis at linangin ang tatlong pagbabago ng apoy ng Flame Art, ang lakas ko ay tataas. Huminga ng malalim si James at kinalma ang sarili. Ang Ignis ay napakalaki. Bagamat si James ay may frostpeel, ang pagsipsip at pagpino ng Ignis ay magiging mahirap. Kung wala ito, siya ay lalamunan ng kapangyarihan ng Ignis at masusunog hanggang sa wala sa kanya ang naiwan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4144. Umalis si Wotan sa palasyo ng habag. Tumayo si James sa bangin, pinagmasdan ang malalim na kalaliman sa unahan niya, at nakita ang isang bola ng puting apoy sa ibaba. Ang apoy ay patuloy na kumikislap ng mali-mali at nagbabago ng mga hugis. Kasabay nito, nagbuga ito ng napakainit na init. Bilang karagdagan, ang bola ng apoy ay protektado ng isang pormasayon. Kung hindi, mas mataas pa ang temperatura sa lugar. Kahit sa kasalukuyang cultivation rank ni James, mahirap tiisin ang init. Nagsimula siyang pawisan ng husto at tumulo iyon sa kanyang damit. Mahigpit na nagsalubong ang mga kilay ni James. Alam niyang hindi magiging madali ang pag-absorb ng Ignis. Kahit na nakuha niya ang frostpeel, isa pa rin itong mahirap na gawain. Kung matagumpay niyang nasisipsip at napino ang kapangyarihan ng Ignis, matutupad niya ang mga kinakailangan para malinang ang tatlong pagbabago ng apoy ng Flame Art. Labis na tataas ang kanyang lakas kapag napag-aralan na niya ang tatlong pagbabago ng apoy ng Flame Art. Saglit na nakatayo si James sa bangin. Pagkatapos, huminga siya ng malalim at dahan-daang bumaba sa bangin. Maya-maya, nakarating na siya sa harap ng formation. Sa kanyang kaalaman sa formations, deciphering ang formation ay hindi mahirap. Gayunpaman, ang apoy mula sa Ignis ay agad na kumalat sa paligid kapag nawala ang pormasayon. Hindi nang ahas si James na padalos-dalos na ay ando ang formation. Tumayo siya sa harapan ng pormasayon at siniyasat ito ng mabuti. Napilitan si James ng oras. Nag-set up siya ng time formation sa paligid niya para mabili ang sarili niya ng mas maraming oras para kumilos. Pagkatapos, ipinagpatuloy niya ang pagsusuri sa pagbuo. Lumipas ang 30 taon sa isang kisap mata. Si James ay gumugol ng mas mahabang oras sa pagbuo ng oras. Pinag-aralan niyang mabuti ang pormasayon at ngayon ay naunawaan na niya ito. Kumpiyansa siyang masisilip niya ng mas malalim ang kalaliman nang hindi na kailangang basagin ang pormasayon. Dahan-daang lumapit si James sa formation. Sa sandaling lumapit siya, ang ibabaw nito ay naging hindi kapani-pani walang kakaiba at kumalat sa isang bilog na parang mga alon sa ibabaw ng tubig. Ang mga ripples ay naglalaman ng malaking kapangyarihan at may kakayahang pumatay ng isang akmin. Buti na lang at naintindihan na ni James ang formation. Casual niyang iwinagayway ang kanyang kamay, at lumitaw ang mga formation inscriptions at pinalibutan ang kanyang katawan. Ang mga ripples ay agad na nawala. Pumasok si James sa formation nang hindi nagdulot ng anumang pinsala dito. Hindi nagtagal, lumitaw siya sa ilalim ng kalaliman at lumapit sa Ignis. Pagpasok niya sa formation, nakaramdam siya ng nakakapasong init. Bagaman ang kanyang pisikal na lakas ay umabot na sa gitnang yugto ng quasi-acme rank, nahirapan siyang makayanan ang matinding init. Namula ang kanyang balat, at nasusunog ang kanyang katawan. Inipon niya ang kanyang lakas ngunit halos hindi niya nalabanan ang mataas na temperatura. Nahihirapan na akong sumipsip ng napakaliit na halaga ng Ignis. Kung direktang hipiwan ko ang apoy, agad nila akong susunugan hanggang abo. Paano ko ito sisipsip at pino-pino? Kumunat ang noo ni James. Saglit na huminto, inilabas ni James ang maliit na bote na naglalaman ng frostpeel. Pinaihit niya ang takip at pinagpag ang tableta. Ang tableta ay puti at halos kasing laki ng ubas. Isang malamig na sensasyon ang kumalat mula sa kanyang kamay at sa buong katawan niya nang dumampi ang tableta sa kanyang palad. Ang cold energy ay nagpawalang bisa sa init, bahagyang nagpakalma kay James mula sa kakulangan sa ginhawa. Napatingin si James sa puting bola ng apoy sa harapan niya. Pagkatapos, ibinuka niya ang kanyang bibig at inubos ang frostpeel.
Nang lunukan niya ang tableta, isang lamig ang bumalot sa kanyang katawan. Si James ay naging isang ice sculpture sa susunod na sandali. Bagamat ang Ignis ay nagliliwanag ng nagbabagang init, hindi siya natunaw. Nanlamig si James at nabalot ng yelo. Pinoprotektahan ng cold energy ang kanyang mga internal organs at meridian. Bagamat nagyelo, buo pa rin ang kamalayan ni James. Sa sobrang kahirapan, nagawa niyang lapitan ang Ignis. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4145. Sa loob ng manual ng 3 fire transformations ng Flame Art, nakasaad na ang tagal ng epekto ng Frostpeel ay tumagal lamang ng humigit kumulang 1,000,000 taon. Kaya, kinailangan ni James na sumipsip at pinuhin ang Ignis sa loob ng panahong ito. Kung hindi, magiging imposible para sa kanya na pinuhin ang Ignis gamit ang kanyang kasalukuyang lakas kapag nawala ang epekto ng Frostpeel. Sa kasamaang palad, ang limitasyon sa oras ay ganap at hindi umaayon sa oras na ginugol sa totoong mundo. Kaya, ang epekto ng Frostpeel ay mawawala pa rin kahit na gumugol si James ng 1,000,000 taon sa pagbuo ng oras. Lumapit si James sa Ignis at tumayo ng 1 metro ang layo dito. Ang Ignis ay naglalagablab na gutom, at ang nakakapasong mga alon ng init ay nahuhugasan siya ng tuloy-tuloy. Natunaw ng mataas na temperatura ang yelo sa kanyang katawan. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay patuloy na nilagyan ng cold energy, na nakatulong sa kanya upang labanan ang init. Matapos inumin ang Frostpeel, pansamantalang napawi si James mula sa init hanggang sa mawala ang epekto nito. Bukod dito, mayroon siyang elemental na banal na katawan. Ang kanyang elemental holy body ay naglalaman ng fire genesis at bahagyang lumalaban sa mga epekto ng Ignis. Nakaupo si James sa isang lotus position sa kailaliman at nag-set up ng time formation sa paligid ng kanyang katawan. Napatingin siya sa lumulutang na bola ng puting apoy sa kanyang harapan. Sa isang pag-iisip, nagpakawala siya ng isang makapangyarihang puwersa para sakupin ang Ignis. Ginamit niya ang kanyang puwersa upang dalhin ang isang bahagi ng Ignis patungo sa kanya. Ibinuka ni James ang kanyang bibig at inilabas ang Ignis dito. Pagkatapos, nilunok niya ito. Pumasok ang Ignis sa kanyang katawan, at halos agad na sinunog ang lalamunan ni James. Kahit na sa tulong ng Frostpeel, nasaktan pa rin siya sa pagsisikap na pinuhin ito. Ang Ignis ay dumaan sa kanyang mga meridian at nagdulot ng pinsala saan man ito magpunta. Tuloy-tuloy na natunaw ang yelo sa katawan ni James, ngunit ang cold energy mula sa kanyang katawan ay patuloy na tumatagos sa kanyang katawan upang labanan ang kapangyarihan ng Ignis. Huff, huminga ng malalim si James. Napakalakas nito. Kung wala ang Frostpeel, baka namatay na ako sa sandaling nakipag-ugnayan ako dito. Hindi man lang ako magkakaroon ng pagkakataong masipsip o pinuhin ito. Matapos huminga ng malalim, kinalma ni James ang sarili. Pagkatapos, dahan-dahan niyang sinimulan na pinuhin ang Ignis na kanyang nakonsumo ayon sa pamamaraan ng paglilinang na naitala sa manual ng 3 fire transformations ng Flame Art. Ang pamamaraan ng paglilinang ay napakahimala at malalim. Mabuti na lang at malakas si James, isang sulyap lang ang kailangan niya para makabisado ito. Ginamit ni James ang pamamaraan ng paglilinang upang dahan-daang ipamahagi ang kapangyarihan ng Ignis sa buong meridian ng kanyang katawan. Ang proseso ay tumagal ng 100,000 taon. Sa panahong ito, maingat na nililinis ni James ang maliit na bahagi ng Ignis. Sa kanyang patuloy na pagsisikap, matagumpay niyang napino ito. Ang bahagi ng Ignis na kinain ni James ay maliit at halos kasing laki ng tadpole na nakaimbak sa loob ng elixir field ni James. Sa wakas na absorb ko na ang kaunting bahagi nito. Huminga ng malalim si James at bumulong, ang unang hakbang ay palaging pinakamahirap. Ngayong napino ko na ang isang bahagi nito, magiging mas madali na ito ngayon. Lumipas ang 100,000 taon, at ang mga epekto ng Frostpeel ay bahagyang hamina. Sa kabutihang palad, napino ni James ang isang bahagi ng Ignis, at ang kanyang pisikal na katawan ay nakagawa ng kaunting panlaban sa init nito. Napatingin si James sa natitirang Ignis na nasa harapan niya. Pagkatapos, pinaghiwalay niya ang isa pang bahagi nito at dinala sa kanya. Ang Ignis ay pumasok sa kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang bibig, ilong, at mga butas. Sa pagkakataong ito, inisip ni James ang isang mas malaking bahagi ng Ignis.
Pumasok ang Ignis sa kanyang katawan, agad namang namula si James sa sobrang init. Sinira ng init ang kanyang katawan kahit na may proteksyon ng frost peel. Sa sandaling iyon, ang katawan na ito ay nagsimulang matabyunan ng mga pinsala. Gayunpaman, pilit na nilabanan ni James ang pagsalakay ng Ignis. Ginamit niya ang kanyang Life Path HS power para pagalingin ang kanyang mga sugat. Ang oras na natitira niya upang pinuhin ang Ignis ay patuloy na bumababa at kailangan niyang kumilos ng mabilis. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 4146. Malaking bahagi ng Ignis ang pumasok sa bibig, ilong, at pores ni James. Bagamat naubos na ni James ang frost peel, sinunog pa rin ng apoy ang kanyang katawan. Hindi nagtagal, natatakpan ng mga dagwang sugat ang kanyang balat. Nasunog din ang kanyang mga laman loob at meridian. Maliban doon, wala itong ibang ginawang pinsala. Ang kapangyarihan ng frost peel ay nagpoprotekta sa kanya, at ang kanyang pisikal na lakas ay sapat na malakas upang matiis ang mga pinsala. Bukod dito, mayroon din siyang karunungan sa landas ng buhay. Kaya naman, mabilis siyang makaka-recover sa kanyang mga sugat hanggat siya ay nabubuhay. Pinatatag ni James ang sarili at ginamit ang kapangyarihan ng landas ng buhay upang gamutin ang kanyang mga sugat. Kasabay nito, ipinagpatuloy niya ang pagpino sa Ignis. Lumipas ang mga minuto. Sa isang kisap mata, lumipas ang 1,000,000 taon sa pagbuo ng oras. Ang epekto ng frost peel ay halos nawala. Buti na lang at naubos na ni James ang halos lahat ng Ignis, at kaunti na lang ang natitira sa kanya. Sa nakalipas na 1,000,000 taon, ang pisikal na katawan ni James ay unti-unting umangkop sa Ignis, at siya ay lumalaban sa nakamamatay na init nito. Napino na niya ang karamihan sa mga Ignis, at ang natitira ay hindi makakapinsala sa kanya kahit na nawala ang mga epekto ng frost peel. Huff, huminga ng malalim si James. Nang makitang kaunti na lang ang natira sa Ignis, pagod na bumulong si James, malapit na akong matapos. Ang pagiging epektibo ng frost peel ay halos nawala, kaya't magtatagal ako upang pinuhin ang huling bit. Nagpahinga sandali si James. Habang siya ay nagpapahinga, ang epekto ng frost peel ay ganap na nawala. Pagkatapos ng maikling pahinga, ipinagpatuloy ni James ang pagsipsip at pagpino sa natitirang bahagi ng Ignis. Kinokontrol niya ang Ignis, inilapit ito sa kanya, at pagkatapos ay hinihigop ito sa kanyang mga pores. Sa sandaling nakipag-ugnay siya sa Ignis, nasunog ang isang malaking bahagi ng kanyang balat. Agad na nasunog ang kanyang laman. Ang Ignis ay may hindi masabing kapangyarihan. Kahit na napino na ni James ang karamihan sa mga ito at nagkaroon ng resistensya, napunta pa rin siya sa pinsala dahil kulang na siya sa proteksyon ng frost peel. Ang kapangyarihan ng Ignis ay patuloy na nagpaso sa kanyang katawan. Halos lahat ng balat niya ay nasunog sa isang iglap. Hinayaan nitong nakalantad ang kanyang mga buto at ang pinsala ay nagdulot ng mga bitek sa kabuuan nito. Ipinatawag ni James ang kapangyarihan ng kanyang life path. Damaloy ang kapangyarihan sa kanyang katawan at mabilis na nabuhay muli ang kanyang nasunog na laman. Ang Ignis ay patuloy na napinsala ang kanyang pisikal na katawan, at siya ay nakabawi mula sa lahat ng mga pinsala na kanyang natamo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang landas sa buhay. Sa panahong ito, nakaranas si James ng matinding sakit. Ang proseso ng pagpino niya sa huling bungo ni Ignis ay tumagal ng maraming taon. Matapos manatili sa pagbuo ng oras para sa hindi mabilang na mga taon, sa wakas ay hinihigop niya at ganap na naproseso ang Ignis. Biglang tumayo si James, at ang puting Ignis ay nagliwanag sa kanyang mga mata. Inactivate niya ang paraan ng paglilinang ng 3 fire transformations ng flame art. Biglang lumitaw ang isang bola ng puting apoy sa kanyang palad. Ang mga apoy ay maganda at panandalian. Gayunpaman, sa ilalim ng kaakit-akit na anyo nito ay nakakaubos ng kapangyarihan. Kahit na nabigo si James na linangin ang 3 pagbabago ng apoy ng flame art, hindi pa rin siya magagapi laban sa mga quasi-Akmin simula nang gamitin niya ang Ignis. Ngayon, ang makapangyarihang mga Akmin lang ang makakalaban sa kanya. Gusto ni James na manatili sa kailaliman at magsanay ng 3 pagbabagong apoy ng flame art. Nais din niyang pagbutihin ang kanyang formation path at gamitin ito upang linangin ang iba pang mga landas. Sa pamamagitan nito,
maaari niyang itaas ang kanyang cultivation rank sa quasi-admin rank at pagsamasamahin ang lahat ng path na pinagkadalubhasaan niya sa Chaos Path. Sa paggawa nito, ang kanyang Chaos Path ay nasa quasi-acme rank, at magkakaroon siya ng nakakabaliw na lakas. Gayunpaman, matagal na niyang inihiwalay ang sarili sa bangin. 30,000 taon na ang lumipas sa labas ng mundo. Hindi niya alam kung ano ang nangyari sa labas sa buong oras na ito at walang ideya kung ang mga bagong buwan at pagkakataon ay lumitaw. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4147. Nagpa siya si James na umalis sa Palace of Compassion at pumunta sa Planet Desolation upang masuri ang kasalukuyang sitwasyon bago gumawa ng anumang karagdagang mga plano. May ilang oras pa bago ang mapagpasyang labanan, kaya hindi niya kailangang magmadali sa kanyang paglilinang. Siya ay magiging sapat na malakas upang talunin ang lahat hanggat maaari niyang maabot ang quasi-acme rank at linangin ang 3 pagbabagong apoy ng Flame Art. Itinabi ni James ang Ignis at iniunat ang kanyang katawan, na naging tugon nito. Ang pagsipsip at pagpino ng Ignis ay epektibong nagpainit sa kanyang katawan. Kaya, ang kanyang pisikal na lakas ay mas matatag kaysa dati. Gayunpaman, hindi pa nito naaabot ang huling yugto ng quasi-acme rank, ngunit sa kabutihang palad ay hindi siya nalalayo rito. Malamang na maabot niya ito sa lalong madaling panahon kung nakakuha siya ng ilang higit pang mga biyaya. Matapos masipsip at pinuhin ang Ignis, pinili ni James na huminto sa paglilinang at naghanda na umalis sa bangin. Lumipad siya patungo sa barrier ng formation at madaling nalampasan ito. Pagharap pa lang ni James sa labas ng formation, marami siyang nakitang nilalang sa labas. Lahat sila ay ayaw sumuko sa pamana ng Compassionate Pathmaster. Kahit na sina James at Wotan ay nasa palasyo ng pagkahabag sa loob ng 10,000 taon, pinanghahawakan pa rin nila ang pag-asa na may makukuha sila. Nang pumasok si Wotan sa palasyo ng habag, mabilis siyang lumabas. Gayunpaman, hindi siya nagsalita ng anuman sa mga tao at agad na umalis sa lugar. Kaya, ang mga naghihintay sa labas ay walang ideya kung ano ang nangyari sa loob ng Pormasayon at hindi alam kung may nakuha si Wotan. Ngayong aalis na rin si James sa formation, nakatawag ito ng maraming atensyon. Kabilang sa grupo ang maraming powerhouses mula sa iba't ibang pangunahing lahi. Maging sina Leilani, Winston, at ilang iba pang powerhouses ay naruroon. Nakabalik na ang 49. Siya ay lumitaw pagkatapos ng 30,000 taon. Iniisip ko kung nakuha niya ang mana ng Compassionate Pathmaster, paano kung nakuha niya ito? Magkano ang maaari niyang pagbutihin sa loob lamang ng 30,000 taon? Wala na si Wotan. Ngayong wala siya rito, oras na nating patayin ang 49. Napansin agad ni James ang mga masamang tingin na nakatutok sa kanya. Napansin din niyang selyado na ang espasyo sa paligid. 10,000 mga mata ang nakatingin sa kanya ng matako. Gayunpaman, ngumiti lang siya ng mahina. Susubukan sana niyang sirain ang selyo at tumakas kung ang lakas niya ay katulad noong una siyang pumasok sa palasyo ng habag. Ngayon, hindi na siya natatakot sa kanila. Kumpiyansa na naglakad si James papunta sa kanila. Napaatras naman ang ilang nilalang bilang tugon. Lumitaw si James sa base ng bundok at tumingin sa mga nilalang na nasa harapan niya. Sumili pa rin sa kanyang mukha ang mahinang ngiti habang sinasabing, 30,000 taon na ang nakakalipas, gayunpaman, nananatili pa rin kayong lahat dito. 49. Tumayo si Winston, tinuro siya, at malamig na sinabi, ngayong wala na si Wotan, hindi ka na makakatakas sa lugar na ito kahit na mayroon kang pinakadakilang kayamanan mula sa palasyo ng habag. Dito ka mamamatay ngayon. Ganun ba? Hindi sineseryoso ni James ang mga pananakot ni Winston. Tumingin siya sa paligid niya, at ang kanyang mga mata ay lumibot sa bawat tao. Hindi sinasadyang napaatras ang lahat ng nakakasalubong ng kanyang tingin. Malamig na sabi ni James, I've no intention of going on a killing spree either. Kung pinahahalagahan mo ang iyong buhay, maaari kang umalis ka agad. Hindi ko gagawing mahirap ang mga bagay para sa sinuman. Kung hindi ka aalis, bibigyang kahulugan ko ito bilang masamang hangarin, at hindi ako magpapakita ng anumang awa. Namutla ang iilan sa mga nilalang sa banta niya. Ang mga may mas mahinang cultivation base ay piniling tumakas mula sa lugar.
Napansin ni Winston ang mga nilalang sa paligid niya na iniisip na umalis at sinigawan sila, "Huwag kayong makinig sa kanya." Natatakot siya at sinusubukan lang niyang takutin kayong lahat. Kung atakihin natin siya ng sabay-sabay, mapapatay natin siya. Kung hindi natin siya papatayin ngayon, lahat ay patayin niya kapag nakaalis siya sa lugar na ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4148. Ipinagmamalaki ni James ang pambihirang lakas. Alam ni Winston na kung ang mga banta ni James ay tinakat ang mga nilalang na ito, magiging mahirap siyang patayin ng walang sama-samang lakas ng lahat. Ang tanging paraan para patayin si James ay ang magkaisa sila. Pinagmasdan ni James ang mga nilalang na nanatili sa lugar. Sa pamamagitan ng paghihikayat ni Winston, pinili ng maraming nilalang na huwag tumakas. Sumang-ayon sila kay Winston. Kung hindi nila pinatay si James ngayon at pinayagan siyang gumaling, sa huli ay papatayin niya silang lahat. Isang nilalang ang sumigaw, "Sabay-sabay nating salakayin at patayin siya." Maraming nilalang ang agad na naglabas ng kanilang mga sandata. Tumingin si James sa kanila at mahinahong sinabi, "Malamang na namamatay kayong lahat para mamatay." Dumadagandong ang mga simpleng salita niya. Ang kanyang boses ay nagpasabog ng ilang mga nilalang na may mas mahinang cultivation base, at sila ay natigilan sa takot. "Sa tingin ko siya ay naging mas malakas," Winston murmured. Tumingin siya sa tabi niya kina Leilani, Sigmund, at Zephyr, na mga quasi-Acmins. Pagkatapos, sinabi niya, "Hindi natin siya mabubuhay. Sabay tayong lumusab at paalisan siya." Si Winston ang gumawa ng unang hakbang. Naramdaman ni James ang malakas na chaos power ngunit alam niyang kulang ang lakas ni Winston. Ang kanyang chaos power ay hindi kumpleto at hindi tunay na naging purong chaos power. Nakatayo si James sa pwesto ng hindi gumagalaw, pinayagan si Winston na mapunta ang kanyang pag-atake. Hinampas ng palad ni Winston si James. Napaatras si James, at ilang malalaking spatial crack ang lumawak sa likuran niya. Pagkatapos mag-skiding pabalik sa isang tiyak na distansya, ginamit ni James ang kanyang lakas at na-neutralize ang pag-atake ni Winston. Pagkatapos, bigla niyang binago ang kanyang puwersa sa Chaos Power. Nagsimulang mag-counterattack si James gamit ang Chaos Power. Isang tao lang ang lalayo ng buhay, kaya hindi nag-alala si James na ilantad ang kanyang kapangyarihan. "Kay ikaw." Naramdaman ni Winston ang makapangyarihang Chaos Power ni James. Tinamaan siya ng Chaos Power at pinalayas siya. Agad na nasugatan ang kanyang katawan, at dumura siya ng isang bibig ng dugo. Tumulo ang kanyang dugo at winasak ang lupa sa ibaba niya. Paano ito posible? Namutla ang mukha ni Winston. Tinitigan niya si James nang hindi makapaniwala. Kahit ano ay posible. Kalmadong tumingin sa kanya si James. Biglang lumitaw ang isang bola ng puting apoy sa kanyang palad. Pagkatapos, nawala si James sa manipis na hangin. Sa susunod na sandali, nasa harap na siya ni Winston. Bago pa makapag-react si Winston, inilunsad na ni James ang isang masa ng puting apoy patungo sa kanya. Ang puting apoy ay may ordinaryong anyo. Walang maramdamang kakaiba si Winston tungkol dito, kaya ipinagtanggol niya ang pag-atake ng direkta. Gayunpaman, kalahati ng kanyang katawan ay nasunog sa kawalan habang siya ay napunta sa apoy. Nang pumasok ang realization, nagbago ang ekspresyon niya. Gusto niyang tumakas, ngunit huli na ang lahat. Nilamon ng puting apoy ang kabilang kalahati ng kanyang katawan. Ang kanyang pisikal na katawan ay naging abo. Ang kaluluwa ni Winston ay nagtangkang tumakas mula sa labanan. Habang lumalayo ito, pinalibutan ng apoy ang kanyang kaluluwa. Agad na bumuo si Winston ng isang bagong pisikal na katawan at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang pawiin ang apoy. Gumawa siya ng proteksyon na kalasag sa ibabaw ng kanyang katawan. Basag, basag, basag. Ang kanyang pananggalang na kalasag ay nasira ng walang awa at kalaunan ay nabasag. Sa sandaling masira ang pananggalang na kalasag, siya ay binalot muli ng apoy. Ang kanyang pisikal na katawan ay muling sinunog, at ang kanyang kaluluwa ay nasunog sa kawalan. Ano? Ang lahat ng nanonood ng away mula sa malayo ay agad na natakot. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4149. Alam na alam ng lahat ang background ni Winston. Siya ay isang napaka-prestihiyosong powerhouse mula sa Doom Race at may napakalaking lakas. Sa kabila noon, napakadali niyang naalis.
Hindi lamang nawasak ang kanyang pisikal na katawan, ngunit ang kanyang kaluluwa ay hindi rin nakaligtas sa pagkalipol. Matapos masaksihan ang pagkamatay ni Winston, kinilabutan ang mga nakapaligid na nilalang. Kahit ang mga gustong pumatay kay James ay natakot sa kanyang lakas. Napaatras ang lahat kay James. Anong uri ng apoy ang mga iyon? Bakit napakalakas ng mga ito? Hindi ko pa nakikita o nabasa ang tungkol dito dati. Napakahusay niyang itinago ang kanyang lakas. Sa palagay ko ay hindi niya ito itinatago. Malamang ay nakuha niya ito sa palasyo ng habag. Matapos patayin ni James si Winston, isang powerhouse ng Doom Race, ang lahat ay lubos na natangay. Hindi makapaniwala ang lahat ng naroroon, ngunit nasaksihan nila ito ng kanilang mga mata. Inalis ni James ang Ignis, at huminga ng malalim. Alam niya kung gaano nakakatakot ang kapangyarihan ng Ignis. Sa kabila ng kanyang pisikal na lakas na umabot sa quasi-acme rank, mahirap pa rin para sa kanya na labanan ang kapangyarihan ni Ignis habang sinusubukan niyang pinuhin ito. Nangangatuwiran ito na ang ibang mga nilalang ay dapat na mas nakakatakot. Ito ang unang pagkakataon na ginamit niya ang Ignis sa labanan, at nasiyahan siya sa mga resulta. Ang kapangyarihan ng Ignis ay nakakatakot at maaaring higit pang mapahusay kung gagamitin niya ito upang linangin ang tatlong pagbabago ng apoy ng Flame Art. Ibinaling ni James ang kanyang tingin sa mga tao. Agad namang nanginig sa takot ang mga nilalang at napaatras sila. Sa wakas, dama po ang mga mata ni James sa grupo ni Leilani. Mahigit 100 quasi-acmin ang nakatayo kasama niya. Lumapit si James sa kanya. Bahagyang umatras ang grupo ng mga quasi-acmin at naisip ang tumakas sa lugar. Walang pag-aalinlangan, ang ilan ay mabilis na tumakbo palayo at nawala sa eksena. Matapos tumakas ang unang individual, sinundan siya ng ilang iba pa. Sa isang iglap lang, maraming nilalang ang umalis sa lugar. Ilang sandali pa, 10,000 sa kanila ang wala na sa paningin. Hindi naman sila hinabol ni James dahil gusto lang niyang subukan ang kapangyarihan ni Ignis. Matapos malaman ang lawak ng lakas nito, hindi na siya interesadong makipaglaban sa ibang nilalang. Bagamat tumakas sila, sa kalaunan ay magtitipon sila sa Desolate Grand Canyon kapag lumiit ang pormasayon, ay. Gayunpaman, isang nilalang ang naiwan. Ito ay walang iba kundi si Leilani. Nakatayo sa di kalayuan si Leilana, suot ang kanyang puting damit. Siya ay may kahanga-hangang figure at napakaganda. Napakaakit ng aura niya at ang bawat galaw niya ay mapang-akit. Lumakad si James sa kalawakan at tumayo sa harapan niya. Napangiti si Leilani. Congratulations on improvement your strength, 49. Si Wotan lang siguro ang may lakas na kapantay mo sa Planet Desolation. Napatingin si James sa kanya. Noong pinoprotektahan siya ni Wotan, iminungkahi ni Leilani ang isang alyansa. Gayunpaman, nang nahihirapan sila, sinaksak niya sila pabalik at inatake si Wotan. Si Leilani ay isang magandang babaeng ngunit napaka-calculative. Napansin niya agad ang nakamamatay na tingin nito. Unti-unting nawala ang ngiti niya, at dahan-dahan siyang umatras. Nakatitig kay James, nag-aalalang tanong niya, ano ang sinusubukan mong gawin? Hindi mo iniisip na atakihin ako, hindi ba? Huminga ng malalim si James at sinabing, in light of our previous friendship, I'll spare your life. However, from now onward, we are even. The next time we meet, it'll be as opponents. Walang ginawa si James sa kanya. Total, tinulungan siya ni Leilani noon. Kaya, itinuring niya ngayon na binayaran ang utang niya sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4150. Umalis si James sa lugar, naiwan si Leilani. Naramdaman ni Leilani na blanko ang kanyang isip, at tumayo siya sa kinatatayuan. Si James ay nagpakita ng nakakatakot na kapangyarihan. Naalala pa niya ang unang pagkikita ni James. Ginawa niya ang lahat para makuha ang pabor nito. Gayunpaman, siya ay naging napakalakas sa loob lamang ng maikling panahon. Maging si Leilani ay nag-iingat sa kanyang kasalukuyang cultivation rank. Agad niyang naunawaan na nagkamali siya sa pag-atake kay Wotan. Kung hindi niya ipinagkanulo ang mga ito, maaaring naiwanan niya ng buhay ang Planet Desolation dahil naintindihan na ni James ang pagbuo sa paligid ng planeta. Baka buksan ni James ang formation at palabasin siya sa huli. Gayunpaman, nawalan siya ng pagkakataon. Huff,
Walang magawa si Leilani. Samantala, nakaalis na si James. Ang balita ng pagpatay ni James kay Winston ay agad na kumalat sa buong Planet Desolation, at narinig ng lahat ang tungkol sa labanan. Si James ay naging isang pag-iral na mas nakakatakot kaysa kay Wotan. Bagamat malakas si Wotan, hindi niya agad mapatay ang isang quasi-Akmin. Gayunpaman, kaya ni James na gawin iyon ng eksakto. Habang ang balita ay kumakalat na parang apoy, si James ay sumugod patungo sa gitnang bahagi ng Planet Desolation. Hindi nagtagal, dumating siya sa labas ng Desolate Grand Canyon. Sa gitna ng Planet Desolation ay ang Desolate Grand Canyon. Noong nakaraan, pinutol ng isang powerhouse ang Planet Desolation gamit ang isang espada. Ang Planet Desolation ay isang pangunahing mundo na may napakalakas na landas sa langit. Kahit na ang planeta ay nahati sa kalahati, hindi ito nasira. Sa halip, isang hindi kilalang black hole ang lumitaw sa gitna at ang crevasse ay tinawag na Desolate Grand Canyon. Lumapit si James sa Desolate Grand Canyon at naramdaman ang isang malakas na puwersa sa loob ng lugar. Kahit na sa kanyang kasalukuyang cultivation rank, ang makapangyarihang puwersa ay ginawa siyang maingat. Tumayo siya sa labas ng Desolate Grand Canyon at tumingin sa black hole. Isang malakas na puwersa ang nagmula sa misteryosong black hole. Nakatayo sa harap nito, nakaramdam ng minuscule si James. Ano nga ba ang nasa loob ng Desolate Grand Canyon? Isip ni James. Ang mga nilalaman at mga naninirahan sa Desolate Grand Canyon ay isang misteryo pa rin. Nabalitaan na kahit ang pinakamalakas na magsasaka ng Greater Realms ay hindi makakarating sa kailaliman ng Desolate Grand Canyon. Tanging isang Kylum Akmin lamang ang maaaring makipagsapalaran ng malalim sa Desolate Grand Canyon. Gayunpaman, walang powerhouse sa Greater Realms ang nakaabot sa Kylum Acme rank. Inalis ni James ang kanyang isip. Nakakita siya ng isang lugar malapit sa Desolate Grand Canyon at umupo sa isang lotus position. Ang natitira na lang sa kanya ay ang maghintay na makontrata ang formation at pilitin ang lahat na magtipon sa Desolate Grand Canyon para sa huling showdown. Walang sino man ang makakatakas sa kinalabasan na ito. Habang naghihintay, nagpa siya si James na magtanim. Gusto niyang itaas ang kanyang cultivation rank sa quasi-Acme rank. Pagkatapos, maaari niyang linangin ang 3 fire transformations ng Flame Art. Naniniwala si James na kapag na-master na niya ang 3 fire transformations ng Flame Art, hindi na siya magagapi. Umupo siya sa isang lotus na posisyon sa itaas ng lupa, nagtayo ng isang pormasayon, at nagsimulang magtanim. Isang kakaibang formation inscription ang bumungad sa kanya. Ang kakaibang formation inscription ay unti-unting nagsimulang magbago at hatiin sa maraming mas simpleng formation inscriptions. Ang formation inscriptions ay umikot sa katawan ni James. Kahit na ang formation inscription ay maaaring maging isang 9th rank macrocosm power. Pinag-aralan silang mabuti ni James, na gustong gawing perpekto ang mga inscription ng formation, at binuo ang mga ito sa quasi-Acme rank. Mabagal na lumipas ang mga minuto. Lumipas ang 500,000 taon sa labas ng pagbuo ng oras. Sa panahong ito, maraming mga promising buwan ang lumitaw sa planeta. Gayunpaman, hindi sila pinansin ni James. Sapat na ang kanyang natamo, kaya't nakatuon siya sa kanyang paglilinang.